Magandang umaga po sa inyong lahat. Karangalan po ng Bicol na maging bisita natin sa pagkakataong ito ang Presidente ng Pilipinas, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Karangalan ko rin pong maituturing sa inyo na ako po nabigyan ng pagkakataon para magtanong sa kanya ng ilang katanungan para sa kaalaman po ng marami nating kababayan. Mahalaga po ang mga sandaling ito sapagkat malalaman natin mula sa Presidente kung ano ang kanyang papel na nagampanan bilang punong bayan, bilang pinakapuno at ina ng ating bayan. Kaya po magsisimula tayo ng tanungang ito. Ang aking pong unang katanungan ay tungkol po sa mga mahihirap nating kababayan sa mga barangay. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman, Sonia. It's nice to see you again. Ako po ay nakipag-ugnay sa isang barangay kapitan. At diretsahan kong tinanong siya kung ano nagagawa ng inyong pamahalaan. Nagpaliwanag po siya at ang sabi niya sa akin ay, sa unang pagkakataon, nakaramdam ang mga nasa sa barangay ng talagang tulong na nanggagaling sa pamahalaan. Ay, salamat naman sa Panginoon at naramdaman. Ako po'y natuwa sapagkat ngayon ko lang narinig at hindi ko rin po alam ang iba nito. Kaya ako'y magtatanong sa inyo, ano pa po bang mga programa ito na kanyang damandama at natatanggap ng ating mga mahihirap na kababayan? Alam mo, ayon Sonia, mula nagsimula yung aking administrasyon, talagang yung ginhawa mula sa kahirapan, yun ang talagang pinakalayunin ng mga ginagawa ng pamahalaan. At itong mga nakaraang taon, ang pinaka tinutukoy natin ay yung mga nakamit natin sa ekonomiya ay maramdaman ng taong bayan, lalo na yung mga mahihirap. At yun pa rin ang ating tinutukoy ngayon. Sa pamamagitan ng ating naganap sa Kabanang Bayan, ngayon meron na tayong kakayahan na bigyan, ibalik sa mahihirap yung ating kakayahan ng pamahalaan para iangat ang kanilang pangkabuhayan. At yung mga programang tinutupad natin ay ang kanilang layunin ay maabot ng mahihirap yung kalinga sa kalusugan. Kalinga sa kalusugan. Halimbawa, yung PhilHealth. Napakaraming may PhilHealth ngayon. Yung murang gamot, nakakaabot na sa mga iba't ibang mga tindahan. Meron ng mga butika para doon. At saka yung mga ospital, pinag-iibayo natin. Halimbawa, doon sa Bicol Training Hospital sa Legazpi, ay meron na tayong Heart, Lung, and Kidney Center. At sinisikap din natin na yung mga hospital na sa mga mahihirap na lugar, yung mga primary hospital ay maging secondary hospital. Tapos noon, yung paglikha ng pagkakataon na magkaroon ng trabaho, lalo na ngayon. At meron tayong World Economic Crisis. Ang isang ginagawa natin ay yung fiscal stimulus. Pinapabilis natin yung implementasyon ng ating infrastruktura, yung ating dahil para sa ganoon ay makakabigay ng trabaho sa mga nawalaan ng trabaho dahil sa World Economic Crisis. At dito sa Bicol ay nabilang ng DOLE na may mga 600 na nawalaan ng trabaho dahil sa krisis. At nakalista ko nasaan sila. At ito ang gagawin natin pinaka-target para bigyan ng paglikhang trabaho. Tapos noon, yung isa pa, yung livelihood programs, yung ating microfinance, napakarami ng naabot ng ating microfinance. Noong araw, konting-konti lang ang microfinance. Ngayon, ang dami-dami na. At meron pa tayo yung hunger mitigation program. That's it. So, itong hunger mitigation program ay makaabot yung meron tayong food for school program, meron tayong subsidized NFA rice, dun sa pinakamahihirap, meron tayong iba't ibang mga paraan kung paano ibaba ang cost of production ng bigas at kung paano mapadali at mas mura yung delivery system. So yung mga yun ay nakakatulong para yung ating kagutuman ng taong bayan ay mabawasan. At in fact, yung last survey ng kagutuman talagang bumaba na nga. Tapos noon, edukasyon para sa ating mga kabataan. Kaya ngayon ay halos lahat ng eskwela sa grade school, kung
kung 2 shifts, 50-1 na yung, or less na yung ratio. So, mas maginhawa ang pag-aaral. So, ito ang mga ginagawa natin and sinisikap natin na lahat ng mga bata ay pumasok sa primary school. Kaya doon sa grade 1 na pinakamalaki ang hindi pumapasok, kung hindi ka pumasok ng grade 1, hindi ka nakatapos papasok ng grade 2. So, ginawa natin, tinanggal natin yung mga fees, at tinanggal natin yung requirement na may uniforme. Para sa ganon, madali para sa mga magulang. At meron pa tayong food for school sa pinakamahihirap. At sa katunayan, yung latest survey ng SWS, yung self-rated poverty, ay bumaba na naman ang self-rated poverty. Ngayon, minority na lang ng taong bayan ang nararamdaman na sila ay mahihirap daw. So, ito ang mga ginagawa natin para sa taong bayan. Yung sinasabi nilang mga binibigyan din ho ng cash, kasi po ngayon nakakatikim na ho ang mga nasa sa barangay. Yes. Dati po ay 500, balita ko po 1,000 yung sa mga mahirap na mahirap. Ito yung conditional cash transfer. Correct. Opo. Binibigyan natin sila ng subsidyo on the condition na yun na yung mga anak nila ay araw-araw papasok. On the condition na yung pamilya nila ay nagpupunta sa rural health unit for health services, yun. Ang tawag doon, pantawid pamilya para kung mag-aral yung mga bata at malusog yung pamilya pag nag-aral yung mga bata, magkakaroon ng magandang hanap buhay, yun ang magiging graduation sa kahirapan. Kaya yun po ang kailangan talagang nararating natin sa pag-unawa ng ating kababayan. Kasi akala nila, kung ano na nga lang. Pero ngayon lang daw po naramdaman ito na marami nating kabarangay na kung saan tumatanggap po sila ng pera, tumatanggap sila ng libreng seedlings. Lahat ng ito, pati sa mga magsasakay, malaking katulungan po, ma'am. Mabuti naman. At yun ay kailangan napapakinggan nila sa mga moment na ito na tayo po ay magkausap, naririnig nila ito. Ito ang mga nagawa ninyo. Thank you. Next question ko po ay tungkol sa siguro po marami sa atin na mga nakikinig ang hindi po nalalaman kung gaano katalino, kahalaga ang programa ninyo sa pamamagitan ng programang ito, hindi man naialis, hindi man nabawasan, ay para pong malaking tulong, bagamat itong desisyon ninyong ito ay very unpopular because ito nga po yung EVAT. Pero kalaunan po ngayon, nakita namin na kung